dalawang video na yun. Okay, but ano naman, this is a stand-alone topic naman from last to sa recorded lecture. And yung activity natin is supposed, simplify ko na lang kasi yung gagawin ko, may mga hindi pa nakakapag-recite dito. Meron ba? Sige, yun. Try nyo na lang mag-recite to para ma-convert ko na lang yung recitation into as activity or as a quiz. Kasi magpapaquiz lang naman ako pag which is ito lang yung making ko to wrap up the discussion about fraud and decision making, ethical decision making. Yun lang naman yung topic natin. Supposedly kasi, prior to that, continuation dilemma, and ang pag-usapan is natin yung fraud and the fraud triangle. Sige. So, sino mga hindi pa nakapag-recite? Sir, po. From last time po. Sabi niya, sir, Yun na, hindi pa nag-recite ako. O, data, okay na? last time. Last, okay na. Sir, sir, siya po. Ayan, sige. Verify ka na doon ang lista. Wala? Pero yung pangalawa naman kasi, hindi ko nag-picture na hindi ko na pero yung from last time. Pero in-upload mo na Excel, di ba? Hindi ko pa po Upload mo na lang tapos ako naglalagay mo sa first. Okay. Sige, for today, no, we will be discussing about fraud and ethical decision making. Sige, yung hindi pa nag-recite, sino? Tapos, sir. Yan na. Pag sinabi mong fraud, what's fraud for you? Hindi mo isipin yung financial aspect. Anything. Paano mo yung related to fraud? Ano yung fraud for you? Definition, simple term. Fraud is something like connected sa moral problem. Character problem. Okay, character problem. And wherein ginagamit natin yung capabilities or yung skills natin to receive. Manloko. Okay, good. Sir, fraud. Naisip ko yung fraud nga pag naisip ko ay hindi sinasabi ko pa. Ano ba sinasabi about sinasabi para makonvince yun sa example. Okay, you're hiding something, non-disclosure of essential things or information is also a fraud. Sige na. Personal gain, no? Kahit na nanluloko ka. Bakit po sir, ano siya, panloloko or islam po sa isang member or sa... So, panluloko, mali mo na. Fraud is yung harap-harapan lang niloloko. Wala po sir. Pero nakakagilin siya by deceiving you. Ikaw? Business mo. Laki po siya. Doon po parang compromise po yung information. And then meron po mga advices. Sir, ang deception ay fraud is producer sa deception pero worry side sa Finance tayo eh. Sige. For me po, yung fraud is like the capacity to deceive someone if that other person lacks information. Kumbaga you're taking advantage of an information na parang hindi alam ng iba for your own gain. Wrong or criminal deception. Pwedeng criminal din, di ba? Sir, pero pang-i-scam from sa financial. Pang-scam. So parang financial scams, pagkakakitaan in not so good way. Taking advantage of the situation is also fraud. Fraudulent act. Okay? Anything else? Wala na? Sige na. Okay, so yes,
correct yung mga sinabi niya. Oh, of course, something is negative, no, something that is maybe unlawful act, unethical, something that you should not be doing when you wanted to be fair, right? So when you wanted to gain something, no, it should always be in an ethical way. Otherwise, no, good fraud. No? So, when we're talking about fraud sa financial institution, are they existing? Definitely. Marami po. So, kaya meron kaming mga trainings or reminders for risk and fraud. Talagang mga specialized training. Lalo pag nasa bangko kayo, Galing dito sa PowerPoint. You will be equipped, no? Kung paano mag-verify ng mga signatures ng tao, paano mag-even, mag-decipher their penmanship kasi Sorry, kayo, ginagawa ko. no? And even, lalo ngayon, no? Alam niyo ba ang biggest challenge? Akin na hindi yun. Yun yun. AI. What we have now. Lalong humihirap ang trabaho namin because of this. And admit it, AI is becoming and becoming realistic. Right? Hindi man perfect pa, nakikita mo pa rin natin yung mga ano niya, Mga glitches error. niya. Pero darating yung time, no, that it will look believable. And this could be an instrument again to commit fraud. Kumbaga ngayon, ang fraud ay digital na talaga. More of really simulation. Actual na talaga na parang virtual reality na ang dating. Kahit ang ginagamit, diba, papansin niyo yung mga reklamo ngayon about catfishing. No? Akala mo, pinakausap mo yung tao na yun. But of course, iba pala. No? So, mga nalalove scam. Yan. So, I love you, and virus. unfortunately, hindi naman lahat, lalo na the elderly, would definitely fall for it, diba? Ito yung kausap ko eh. Ginamit niya yung 4 thesis. Dati kasi, pwede mo iwasan yan, ano? Yung magana yung I love you, camera ko, virus. ganyan or Either something. good. But nowadays, harap-harapan, gagawa Frozen sila. ones. Kaya lang. Now, let's define fraud first doon sa ating reference. Fraud refers to a deception. Sinabi kanina, deceit, deception. That is intentional and caused by employee or organization for personal gain. Lahat ito, of course, coming from a reason that somebody or someone who wanted to have an advantage or gain out of deceiving the company, the clients, or even the partners of firm. In other words, fraud is deceitful activity used to gain an advantage or generate an illegal profit. Sabi kanina dito, no? Criminal act, unlawful act, yes, it could be. Lalo na pag sa financial institutions, no? We have a lot of litigations and legal cases, all related to fraud. No? And these are even committed by people that we don't expect to commit such fraudulent activities. Kasi, halimbawa, sabihin na natin, everyone naman can commit fraud. Down to the rank and file employee, down first up to hanggang executive. But, of course, if we could see the logic, mas kayang gumawa ng fraudulent claims or fraudulent acts, yung mga in the position, no? Or yung mga depende sa kanilang nature of work sa business, no? Lalo na kung monetary. Lahat ba ng fraud sa financial institutions are monetary? No. Even yung purchase ng mga supplies namin, nagkakaroon kami ng problem dyan. Nagkakanangawan, nagkakauwian ng gamit. No? And this is, nakakatawa siya isipin eh. No? Oo, yung mga Sharon, no? Pati ba naman sa kumpanya, nasanay sa handaan mag-Sharon, di ba? Pati ba naman sa kumpanya, nag-uuwi ng... Well, I will tell you a short story about a colleague of mine. Nagagalit ako doon sa assistant namin. Laging walang supplies, hihingi ako sa kanya ng correction tape wala. Hihingi ako ng gel pen, 2 piraso na lang doon nasa supply. Lakas na ako gumamit ng ano. Nung nangigis na ako, pinacheck ko na kung ano nangyayari. Only to find out, a supervisor, nag-uuwi siya ng mga ilang ring ng papel, even yung isang box, no, mga box ng mga pencils and gel pens namin. Alam niyo ba ano meron siya? Ano, bakit daw ni Joy? Hindi na makikita. Ay, di ba? Pass natin. Thank
you. Dapat tayo unang ngayon ko yung pang-test lang na tayo. Para ko mababasa ang likod. Yan. Okay na? So, kaya no? So, meron ako doon na kasi na dito na kumukuha ng gamit. Hindi nga siya kumukuha ng pera, pero kumukuha ng gamit. Remember, what I told you before, meron akong office mate na nagpa-xerox ng Harry Potter book, di ba? Ito naman kumukuha ng supplies. Alam niyo, only to find out, meron siyang maliit na store for supplies. Pinagkakakitaan niya, kinukuha niya, binibenta niya. And nakakatawa pa dito. Yung sahod okay naman, di ba? Pero, wala talaga yan sa kinakapos. Kung ikaw talaga, mindset mo ay gumawa ng or maging fraudulent, then you will be good. So sabi dito, no? Illegal profit, marami rin po. Lalo pag mga malalaking transactions, no? Even, anong gagawin? O sige, pag bidding, halimbawa, kapag kami na nakuha, I would assume you this some amount of money will be yours. Datingin nyo may nangyayari ganyan sa mga bidding. Meron po, even private companies, talagang minsan, may inis na lang kayo pag nalalaman yung may ganyan. So, paano malalaman? Nag-audit ako eh. So, nakikita ko yung mga activities. Ayan. And I was tasked to report kung ano talaga yung nangyari. Dahil naman masuspend or matanggalan ng trabaho, I will do it. Definitely kayo, some of you would have the same or similar job in the future. So, ang sabi ko sa inyo, this subject is about going back to your roots of being ethically inclined all the time. Kahit na ba inutos ng boss nyo, kahit na ba sabihin natin na marami kayong perang makukuha dito. At the end of the day, it's your morals that should be intact, your integrity as well. And of course, sabi nga nila, if you're doing anything, ethically, you cannot go wrong. Sa paningin ng kasama mo, ikaw ang cheerleader. Sa paningin ng kasama mo, wala kang pakisama. But definitely, you have to get search yourself kung ginagawa mo ba ethically. Sabi dito, for example, an employee that pockets cash from the company's register is committing fraud. Remember the time na nagbibigay ako ng example sa inyo na kulang ang laman ng boat? Kasama yun. Hindi ba mismo sa kahalang mismo kumukuha? Gagawa ng report, pero hindi balansyado. Dedeclare niya na balan. Kapag naghanap, yun na, kasi magkakaroon ng profit. And ang masama pa dito, may mga companies that I worked with before. Meron pa kami internal audit na tinatawag. Pero, nalulusutan pa rin. Why? Because there is a connivance between two employees sa panusutin yung mga findings. Ano nangyari sa amin? Pagdating ng external audit, bagsak po ba? So, halimbawa, yung pagtitipid sa tax, pag maling declaration ng mga materials na kinuha namin para makamura ng pagdating ng external audit, nakita nila major findings, fraudulent ang namin, ang violation namin, fraudulent activities. Alam niyo nangyari? Yung tinipid namin sa tax, mas malaki pa yung binayaran namin monetary sanction kaysa doon sa natipid namin. Kaya sabi ko sa inyo, isa pa lang, gawin yun ng tama. Okay? Kasi there will be instances where that it would complicate matters. Malaki na binayaran namin, ano pa nangyari? May suspension of operations kami sa iba't ibang probinsya. Ano pa nangyari? Yung sumunod na audit, ang dami ng tumitingin sa activities na. Mas mahigpit na, mas rigid na yung ginagawa audit. In short, walang tiwala na sa amin. Kasi mararamdaman yun, di ba? Na parang you're under, let's say, you're putting your microscopic, let's say, audit yung ginagawa nila. Kada entry, check. Kasi may pass na kayo na na-commit na fraudulent activity. It will alert yung mga regulatory bodies to have a very strict and rigid auditing process. Okay. So, gano'n. So, ayaw naman natin kasi tumatagal. We don't want that reputation wherein nakikilala yung company natin. Something that would likely commit fraud. Sa mga internal auditors natin kasi, may mga ganun na stories. Never committed fraud.
activities likely to commit. Kasi pag likely to commit, ibig sabihin, may past experience na kayo. At wala, inaano yan, walang sinasabi yan. Kung ang amount dito ay mababa o mataas. As long as you commit, by case, by scenario ang amount. Okay? So, yun mo naman, no? Kung magkakaroon na kayo ng audit finding, kasi ang baba lang ng amount, di ba? Parang nakakapanghinaya. Sa konting barya, para sa company, you are risking the reputation of the business. Para lang dito. Now, meron tayong tinatawag kasi fraud triangle. Diba yung fraud triangle? Fraud triangle is a framework, actually ginagamit pa rin namin ito. Commonly used in auditing to explain the reason behind individuals' decisions. Remember the concept and principle of relativism na magkakaroon kayo ng reason bakit na nagawa yun? Enters this picture. No? So, the fraud triangle outlines three components that contribute to increasing risk of fraud. Una-una, opportunity, incentive, and rationalization. So ito yung isa-isahin natin for today. Okay. So if I will illustrate this, the midterm nyo lalabas to. Binibigay ko na kagad sa isang na. Papadrawing ko lang sa inyo yung fraud triangle. Siguro naman perfect na kayo sa part na to. Tatlo lang yan. Papadrawing ko lang yan sa inyo. Ayan natin. Meron lang isang section na. Wait lang, ano daw Na hindi na kayo magkakamali. Yan. I will also give you this particular slide here. So ano pa yung mga nasa triangle na? Again, opportunity, incentive, and rationalization. Una-una, opportunity. Define muna na. Opportunity refers to circumstances that allow fraud to occur. In the fraud triangle, it is the only component that a company exercise complete control over examples that provide opportunities to commit fraud. So ito, sabi dito, may tabi tayong sort of a control para makulit ito. Pag lumagpas pa sa atin, pinapilot tayo hindi ginagawa na trabaho natin or masyadong maluwag yung ating policies about committing fraud. And mind you guys, no? Marami na po mga companies na nagsara because of fraud. And ano ba yung nangyari bakit ito? Kasi kulang sa ethics ang mga employees na natin. Even the decision makers do not possess a strong ethical consideration sa pagbibigay ng kanilang decision making. Diba? Imagine nyo, lahat kayo, full self-gain ang isipin. Sa tingin nyo ba uusan yung mundo? You have to work together. And you have at least have a common goals to achieve. And sacrifices, sabi ko nga, are even needed to be made in order to get na mag-materialize. Pero kung kanya-kanya kayo, wala po marami. Okay? So ano ba yung mga nasa fraud triangle na opportunity? Okay? Unang-una, ito po, with internal controls. Internal controls are processes and procedures implemented to ensure the integrity of accounting and financial information. With internal controls such as full separation of duties, lack of supervision, and full documentation of process give rise to opportunities for fraud. Isa-isahin natin. Okay? So, pag mali, no? Or sabihin natin, well, meron naman tayo generally accepted standard for accounting entries, right? Pero, kung ang full dulo ng maling report nyo is because dinuduktor ang entries ng account, then you're committing a process, right? You are first lying to your own performance. Nangyayari po ba ito? Yes. I have witnessed one of this. Alam niyo paano ginagawa ng kumpanya? Even those outdated machineries, nilagyan nila ng value. Even those dilapidated ones, hindi na gumagana, legacy system na. Lalagyan mo ng value. No? So, kumbaga wala nang kahalaga, pero nasa assets mo pa rin na mataas ang value. Okay? So, pasok sa assets mo, di ba? Dahil yung assets mo, pag tinignan yan, ng potential investors, maganda na ang assets mo. Pero, no? Dahil nga, with yung accounting financial information na pinapayagan yung mangyari yun, this could also be first contributor to fraudulent activities and eventually would be the downfall ng inyong reputation as a company. Kasi unang-una yung masisira sa inyo. Diba?
Wala naman pala kayo ganitong kalaking asset, pero dinilig din yung meron at malaki pa. And nadadamay tuloy yung mga potential investors, no? That they would just wanted the long decision for getting you or getting shares with you because maganda ang inyong financial position, which is not true because you declared the wrong information. Ano pa? For separation of duties. Ito nangyayari. May mga defined sections, kanya-kanyang function. May mga shared responsibilities. Pero hindi defined kung hanggang saan ang limit. Pag hindi defined or clear ang process, sa isang department, sa isang section, sa isang unit, ano pwede mangyari? Dalawa lang. Doble-doble yung gagawa ng trabaho or walang gagawa ng trabaho. Mag-aantayan ko. Kasi walang clarity. Or baka may mga ma-mistake na talagang procedures na kailangan gawin. So, importante po na meron tayong clarity on this. And of course, lack of supervision or even the supervisor is not a model for its employees. Diba? So, I have this particular manager boss na hindi siya talaga yung, mamaya kasi meron din some contributors of fraud. But I will share this to you. No? Meron akong boss before, napasok yan 10:30. Mga nakikita yung memes or mga jokes sa social media, 10:30, tapos mag-aagahan pa, breakfast pa. Maya-maya konting trabaho, maya-maya lunch break na lang, tapos lunch ulit pa. Diba? Ano nakikita namin sa kanya? Napaka-irresponsible na leader. Diba? So, ano nangyari? Sa mga ibang kasama ko, they will be demoralized or gagayahin yung boss namin. Late na pumasok. Basta malaga, makarating ako before 10:30. So, now report. Parang gano'n. Kung hindi, kung medyo weak ka as an employee, gagaya ka na rin. Kasi Hurting behaviors. Ano pa? Poor documentation of processes. Or the lack of, you don't have any documentation of your process that you could verify kung ano na yung dapat gawin. Kaya ngayon, companies nowadays do have process management department para ma-check nila if there are specific steps or processes na no overlook. Para mas essential sa operations, walang gumagawa. Okay? And of course, yan. So, itong mga to, the lack of this, could lead to particular fraud. Bakit? Pag walang documentation, wala kang verification kung unethical ba yung ginagawa mo, kung fraudulent activity ba to. Diba? Tapos kung walang supervision, wala nagbabantay, minsan, diba? We are free to do what we wanted, even if it is, let's say, a fraudulent one. Okay? Next is poor tone at the top. Tone at the top refers to upper management and the forward direction, commitment to being ethical, showing integrity and being honest. A poor tone at the top results in company that is more susceptible to fraud. Sabi ko nga kanina, no, kung if you're the leader, no, your subordinates should technically strong for sales. Kung ano yung practice mo, kung ano yung business ethics mo, yun ang gagayahin mostly ng yung subordinates. And ito, at yung sinabi ko sa last time, ang tendency kasi ng mga bago is to follow the leader most of the time kasi you're being equipped with knowledge. Pero, you know naman na na-review mo naman yung ethical consideration, the standards ng company, even the code. Bakit mo susundin yung unethical practice? Kung alam mo, there's poor tone at the top, huwag mo nang gayahin. Huwag mo nang sundin. So, kasi, pag ikaw ay sumunod na rin, ano mangyayari? You would also be contributory to the downfall of the company. If you don't have integrity. And yan ang pinaka-importante sa inyo as future financial management professionals. And that's why we're having this subject. Diba? As sinasabi ko sa inyo, we will always go back to what is ethically right to do. And of course, to change the old system na talagang pinapalusot, nagkaroon ng loopholes, advantage. Those are, let's say, not so good practice in the business that I even professionally and personally witness. So, marami ko talaga.
Twin Dex. Okay? So, yun. Inadequate accounting policies, hindi bukod sa Samsung. hindi rin. Inadequate, Hindi ano? tama talaga yung Accounting. the policies, how items of the Mamaya. financial statement are recorded, may mga tinatago, no? May mga, let's say, undeclared. Those are, of course, hindi dapat nangyayari when we are doing our reports. Remember that this is, of course, the diagnosis of our financial health as a company. Hindi tayo dapat mahiya. If we are challenged by those, then, di ba? There is a room for improvement. Lagi. Pero, pag ito ay sinadya, sira na. Maraming even, anak, this is a bangko. Nangyari yan. Hindi ko lang sabihin pa ng bangko, nagsara na rin naman. Dahil ito ang naging problema namin. Ang daming unaccounted ng mga liabilities. They're hoping that they could put our shareholders to continue supporting the company, pero in reality, talagang halos wala nang kapera-pera. And there was a time that even that particular bank operated at a loss. Unrecoverable na yung status ng bank. And this is all born out of unethical and fraudulent practices na ginawa ng mga, unfortunately, senior executives na bank. So, meron dyan, yung mga boss lagi nasa abroad. Tapos, ginagamit sila talaga yung pera ng company. Because they have access to it. And even, katulad ganito, the lack of security ng sistema. Maluwag yung pagkuha ng pera, walang nag-audit, walang nag-cross-check, masyadong maluwag, at saya yung resources ng company. That's why, financial institution nowadays, tatlong layer at the minimum ang checking na for every amount exceeding 1 million. Kahit 1 million sa company, mababa pa yun mga na. Pero tatlo agad yung iba't ibang department and committee. Kasi dati, internally, halimbawa, department ko, dalawa lang ako, okay na yan, aprobahan mo na yan. So, it loses, let's say, the credibility of having section audit. Tapos pagdating sa internal audit, makikialam. Ay, ito na yung pinag-usapan namin, okay na naman yung internal audit. Hanggang sa, wala, maubos na or ma-drain na yung resources ng company. Nangyayari siya talaga. Okay? Okay, now, kung kanina, yung opportunity, meron tayong incentive. Ito naman, sabi dito, incentive, alternatively called pressure, refers to employees' mindset towards committing costs. Example of this are the following. So, bonuses based on financial measures. Do you remember your discussion on the key performance indicator? That those bonuses that you would be receiving, your increase, your merits, would be based on financial performance of the company. Or you meeting the goals or targets of your department. So dahil may ganito, sabi niya, common financial metrics used to assess the performance of an employee are revenues and net income. Kung kumikita pa, lalo yung mga nasa sales. Ako before, nag-strategy ako kasama ko sa akin. Sa KPI ko, kung nag-income ba kami on those projects that I have implemented. Bonuses that are based on financial metrics, they pressure employees to meet targets, which in turn may cause them to commit fraud to achieve objectives. Bigyan ko na lang kayo ng example, life insurance company. May mga trip kami sa Switzerland, no? May iba sa Japan. And just to meet those, let's say, bonuses, they're committing fraud. So, anong gagawin nila? Bibili sila ng policy sa ibang tao. Halimbawa, ako, pera ko, bibili ko. Pero ito mag-fill up ng application. Gusto ko lang ng application para mag-qualify ako sa Switzerland trip. Pero ang gagawin mo sa policy mo, hindi mo itutuloy. Bakayaran mo lang, umpisa, para makapunta lang sa Switzerland. Minimum premium. Diba? Ganun ang gagawin mo sa ilang tao para na makuha mo yung application count mo para mag-qualify ka for the trip. Diba? So, dahil nga naka-base
si company at performance mo, doon sa kanilang income. No? So there is, let's say, a pressure created for you to hit those goals. But at the same time, when you are forced, sabi nga nila, di ba, desperate measures. You really wanted something to happen. Minsan, nawawala yung pagiging ethical mo or integrity mo just to get that goal. Ang dami po sa amin nag-qualify ng Japan, tsaka ng Belgium yung isa. No? Because of this. Tapos, puro surrendered policies after magbayad. Sa tingin nyo, kumita ang kumpanya. No. Yung single pay premium na yun, sayang. Makaka-recover pa kami dyan sa isang taon na puno na pagbabayad mo ng premium. Pero kung isang beso ka nagbayad, bali wala yun. So nakapunta pa yung mga magagaling sa Switzerland, nakapunta po yun. Dahil hindi masyadong naintin ang pagtingin doon sa mga incentives. So ngayon naintin. Sige, ito. Ha? Ano na lang? Kasi nag-generate ako ng surrender policies for the next quarter. Tinignan ko yung mga advisor namin ko. Yun yung mga nakapunta ng Switzerland. Pero mag isang pes lang, sa quarter lang nagbayad. Kung ikaw ba kukuha ng life insurance, it's a commitment. Kasi protection ng pamilya mo. It defeats the purpose of you just paying one premium and the rest wala na. Except kung one-time premium ang policy mo, malaki yan. Okay yan. Yun mo gusto kong insurance eh. Yung one-time big life, tapos cover loan for life. Kasi mainipin naman tao. Pero if this is a traditional policy, this has to be sustained every quarter. Ayun, nakapunta siya ng Switzerland. Kasi kung susumahin mo nga, yung premium niya nabababa, nag-qualify lang para 3 tao na lang yung kailangan. Oh, wala pang 19. Yung time na yun versus Switzerland. Tapos may mga di lang naman airfare yun. May mga allowance pa yun, accommodation pa yun, di ba? So imagine that. We don't know kung yung kumpanya. Because no, pwede ko naman kita. So ngayon sobrang higpit. Ang ginawa ko, maglagay kasi kayo ng policy dyan na pwede silang masanction monetarily kung nag-surrender yung tao. Kasi nga pwede kong gawin din eh. No? Parang ikaw lang kailangan ko eh. Kasi sa akin, hindi ako pwede bumili. Over-insured na ako. Sobrang dami ko lang ng insurance sa sarili ko eh. Siyempre, magkano ko ibang tao eh, para mag-qualify yun. So ngayon, kitang-kita yun. No? Pag meron kang surrender, yung mata sa surrender rate mo. Ang naging sanction namin, para hindi na maulit, alam nyo, bukod sa monetary, you will not be qualified on the next. So bahala ka kahit napakaganda ng performance mo dahil nga meron kang fraudulent activities na ginawa from the past. For the whole year, may contest, President's Month, you're not qualified for any incentives or so ganun yung kita namin. Kaya lahat ng nare-receive namin ngayon ay talagang legit applications from individuals na talagang need for insurance. So malinaw po kasi na pandoloko yan. So, ano pa yung naisip ng mga paloloko kahit hindi financial institution? I do remember when my uncle started a taxi business. Taxi pa to kasi noon pa to eh. Bago pa yung mga sasakyan niya. Anong ginawa ng mga loko-loko niyang tao? Binibenta yung parts, pinapalitan ng luma. Well, nag-isirain ka agad yung mga bago. Yung mga, kakabili ko na yun, tapos puro sira agad. Hindi na agad kung masasumpa lang sa exhaust. So, sira agad, no? Kasi nga, nung tinignan namin yung mga pinalitan yung mga parts, bakit naging luma na? So, meron talaga yung pinalitan yung mga parts. Binenta yung mga bago. So, may mga tao talaga na ganyan mag-isip. Pero please, huwag naman, siyempre, lahat ng tao sa room na to, miski isa, ay gano'n ang pag-isip. Kasi dumarami na we have enough place. So, kung nag-uwi, pero ganito naman, may mga, kahit sabihin natin mga professional na, may mga siraulo pa rin na. I mean siraulo, yung mga prankster. Kasi nga, nung nagkaroon kami ng nagpaghihigpit sa mga supplies, alam nyo ba, sa financial
institution, sa tagal-tagal kong nasa financial institution, never ako chinecheck ng bank ko pag uuwi. Never. Dito lang sa isang company na to na sobrang taas ng fraudulent activities. Nag-uwi ng mga kasi mga sinasabi ko sa'yo kanina. It's the same company. Pero hindi lang yung may store. So meron naman doon, yung mga loko din. Parang mga utang high school elementary. Ang ginawa doon sa isang kasama ko, nilagyan ng dalawang puncher, stapler. So medyo bumigat. Pag yun ang pagbukas ng bird, natawa-tawa pa siya. Pero pinatawag niya sa office. At naabala pa kami just to check the CCTV doon sa vicinity ng work kung sino yung nag-prankster. So, bawal na rin mag-prank. So, sino na-suspend? Siyempre, yung gumawa ng so, sabi ko, di ko pa lang namalay na bumigat yung dalawang puncher. Yan ang bigat nun, ha? Kasi gawain ko din ng elementary. Yung bato. Oo, bato. Ilalagay namin bato. Kaya lang, parang mga bata, parang elementary, mga professional na yun. So huwag kayo magpaprank, magdating sa ano, hanggang dito nila lang iwan yan. So financial institution, Facebook ka. Pero kung masusunod ka, magkakaroon ka ng 201 record, magkakaroon ka ng record sa 201 file mo because ng prank ka ng statement. Pangit naman, diba? Dala-dala mo yun, buong karir mo. Diba? Kaya yung mga paunti-unti, sir, inuwi ko lang naman, bala lang ng statement. Huwag nyo naman yung practice. So, sa tingin nga ba anak mga supplies mo? Ha? Google lang. Ay, pinapromote na nila FM shirt. Order din ako ng mga. Kumuha ko ng ganyan. Sa tingin nyo ba supplies lang ang dinadaya? No. Ano na malupit na dinadaya? Ano? Financial statement. Bukod sa pera. Oras. Oras. Walang ginagawa. Diba? Talagang pangati-kapi lang doon. Ang tagal maghalo lang ang taon. Kumain lang tayo, dinaya natin. Dami nakakalusot na We call it fraud. Pero kaya hindi. Nagtatime Food and motion fraud. na kami sa lahat. Ay, time So, fraud. may expectation kayo, may goals sa inyo. What is an ordinary fraud. work day for you? Makikita talaga dyan kung nag-repetics yung grupo. Lalo na kung complete attendance. So, alam mo yun, meron akong staff dati na parang bubuyog, dito na gano'n. Kwento doon, punta doon. Kaya sa way ko, pag gano'n, uy, work ka dito. Ayun. So, bawal na rin yun. Kasama po sa fraudulent activities natin or unethical natin, yung hindi paggamit ng company time para doon sa atin. Wala namang masama kung makipag-chikahan kayo sa workplace nyo. Kaya na nandun kayo para tutuban. Pero to do that, most of the time, during office hours, hindi naman po. Kasama na po yun sa activity natin. At yung, anong nagiging problema doon? Nagiging less productive kayo because of chikahan. And in return, hindi nyo nami-meet yung mga goal nyo. Hindi man yung sales target, turnaround time, productivity, hindi nyo nami-meet, di ba? Tapos magre-reklamo kayo, bakit wala kayong increase? Bakit wala kayong bonus? Okay? Kasi nga kasama yan sa rating or grading nyo para kayo ay ma-promote and also to receive even a bonus. Hindi porket na currently employed ka, makaka-receive ka ng mga bonuses. Lalo kung performance bonus ang tinatawag. From the term itself, pag full performance ka, wala kayong bonus. Puro din ang bonus. Wala kang makukuha. 50 piso. Okay? Ano yung isa pa? Investors and analyst expectations. The need to meet or exceed investor and analyst expectations to ensure stock prices are maintained or increased and create pressures to commit fraud. No? Siyempre yung mga investors like buys alike natin. No?
na gusto, of course, mag-invest sa mga company na ano nila, there will be high potential of good return. Diba? Dahil nandun ang pressure, no? Kung ang nagtatrabaho yung portfolio managers, investor managers, no? Magkakaroon kayo ng problem dito, or magkakaroon kayo ng dilemma dito katulad ng pinag-usapan natin last time. So minsan, medyo bababaan nyo yung standards nyo, parang gano'n. To the point na na sobrang baba niya, nag-expect na siya. Like yung pagpili nyo ng company kung saan kayo mag-iinit, binababaan nyo na yung standards. Dati may mga classes kayo na tinitignan. Ngayon, even those not, let's say, not so good records from the past, may potential that it can be recurring problem. Kaya tatanggap or gagawin nyo ito, papasukin nyo na as investment kasi may high returns. Kaya paano kung umulit siya dun sa pagkakataon sa company mo? Isira na naman. So, these pressures, no, kahit naman student, di ba? Napipressure naman kayo sa ginagawa nyo. And minsan, clouded na yung decision nyo because of this pressure. Minsan, ang gagawin nyo, tatanong yung mga kasama, tanong pa ba yung ginagawa natin? Diba? And you keep on confused on what's right to do. Minsan, ano ba yung term natin? Pag-tapit sa pakalimba. Just to survive. Pero, even if it's a yes, hindi ko naman sasabi na mali yung opinion mo. But there will always be a proper solution for every problem. Sabihin natin, not so ideal. Katulad ng yung pinag-usapan natin last time. But the lesson, negative impact, negative size. Okay? So ito, malaking pressure din po sa inyo in the future. Lalo na kung mga portfolio managers, investment na hawak nyo. Pag binigyan kayo ng targets, increase ng investment, gagawin nyo lahat. No? Walang tulugan to. Para thesis nyo lang yan. Oo. Hindi naman yan. Hindi mo naman yung bubuksan. Yeah. So, personal incentives. Personal incentives that you want to earn more money, that need to pay personal bills. Ayan. Sino may magagastos dito? Ano naman tayo? Lahat. Si Joshua. Joshua? Sorry, Aminado ako. Chinese na tagil. Chinese na tagilid. Love ka sa anak. Tagilid. Ito isang mahalaga na actual fact. Not financial institution. This one. Ay, ako lang ko sinabi ko sa inyo kanina. Last time, no? Ang mga scatter. Then sila nag-scatter. Gamit mo yung pangalan ko. Ang masama dito, kumikita kayo ng pera na mas malaki na supposed to be, napapakikot nyo ng mas malaki. Using to gambler. Alam nyo ba na sa mga company ngayon, dinisclose ng HR na talagang dramatic increase ng gamblers in financial institutions. Isipin nyo maigi, financial institution, pero pugad ng mga sugarod. Bingo class. Bingo class. Bingo plus. Bingo yan. Super Ace. Super Ace. Well, sasabi nyo sa akin, Nag-jackpot fishing. nagpo-promote ka dyan. You have your own rational mind. Diba? Kahit si Jungkook pa yan, or kung sino pa yan, na influential na tao sa inyo na ina-idolize nyo, bias nyo, hindi nyo pa rin susunod din yan. Pag talagang yung mali. Bias ko sa scatter. Nag-jackpot fishing. Nakaponsensya na ba? Sir, yung 5,000 mo, naging 2,500 na lang.
anak, i-remind ko ulit kayo. Yung sugal, alam mo, kasi yung dapat na system yan. Kayang-kaya po i-reprogram yan na mananalo kayo sa first bets nyo. And then, talo na kayo dire-diretso hanggang madaling kayo. Hanggang sa point na ano, gusto nyo makabawi, top up kayo ng top up hanggang wala na kayo matop up. Alam mo mga anak, sa Facebook, pumupunta ako doon sa Sugar Roll Stories. Hanapin nyo yung Sugar Roll Stories sa Facebook. Basahin nyo yung mga kaso doon. It would be a good, lalo yung mga nag-scatter din. If you have time mga anak, puntahan nyo yung Sugar Roll Stories. Sir, makomot dito. Pinalo ko ito mabasa kasi. You would be surprised and knowing my email. Sa akin na sayang. Ako siya naman ko ng binasa to. Pero wala naman akong pinasa. Kasi talagang Di lang ma-addict sa akin. pero, guys, makikita niyo yung mga profile sa Sugar Roll Stories. Nakasawan ko. Pero pagkakita ng barko, meron pa talaga yung kumikita na ng almost half a million per month. Pero, ngayon, baon sa utang. May mga benefits pa sa mga loan sharks. Alam yung mga alam kasi ganito, na-addict ka dahil tumawag or nanalo ka sa umpisa. Yun. Yung teacher ko. Ayun. So, di ba? Ang nangyayari dyan, no? Pagtataya mo na, manalo ka, okay na sana sa iba kung gawin itigil eh. Pero ang nangyayari, I will push my luck. Hanggang sa iyo. Hindi ko na nakaya. Pag binasa niyo sa Sugar Story, alam mo na kagad ang magiging ending sa umpisa pala. So, anong nangyayari dito? Maupupus mo lahat ng sahod mo ng savings mo. Pupulak mo yung mga investment mo para lang makapagsugal ka ulit. Ngayon, sa kagustuhan mo, makabawi ka naman. Pwede ka magbenta ng assets mo. Nawala mo na yung bahay mo, kotse mo. You could read that doon sa Sugar Roll Story. And then, ano mangyayari? Sa kagustuhan mo makabawi, puputang ka pa ng pangsugal mo. Yung credit card mo, ma-max out mo. Na-max out ng credit card mo, ang gagawin mo, uutang ka pa sa loan shark. Diba? Anong klase mo desisyon sa buhay yan? Diba? Pero nangyayari po ba? Yes! Definitely. Kaya ito yung mga susunod, papakita ko yung mga videos. Ewan, napanood yun na, yung mga pinapadala ng atapon ng mga loan shark. Ano ba hindi nagbabayad? Kulang lang ng size. Alam mo, ano, sugal? Alam mo na, kaya ako pa yung mga ginagawa niyo. Alam mo, nakapalaran na yun. Mamaya na tayo na sa... So, yun lang. Most of the time naman nagtulong because of personal. Iba naman may gusto lang pili. Kasi yung iba lang gumagawa ng sarili ng business. Pero kung huli nila yung pag-shop very short sa number. Pero ito, worse. Sobrang dami po. Even yung mga tao managdan sa pera would definitely be what? A victim of gambling. Pero victim pa talaga sila. May choosing. Eh, hindi sila naman, hindi ko talaga totally masabi ng gambling addiction. Victim. Kasi their choice. You're rational. Ito mga anak, kasama ko si Pinay. Yan din ang problem. Maniwala yan na rin sa mga asawa. Kasi dumating sa point, ako yung sugal. Mga nagbibigay mo dito. Sa akin na yung pastel na dinala ko eh. Yung kaibigan ko na yun, alam ko yung nakatira sa billboard, sinusundo na ng asawa. Huwag naman po kayo umabot. Sir,
Sexual po ba yung Ito pa yung isang mali. They treated me wrong. Victim to victim daw. An individual may be spiteful towards the manager or employer and believe that committing Ay, fraud sunod is a pa way rin of getting payback. Revenge. Hindi nyo ako tinatrato tama. Binubuli nyo ako dito. Hindi nyo alam, kumikita ako dito. Ay na. So, gano'n. No? So, Wala ba? marami. Ay, marami. Pero, mas marami yung sugar. Kung titignan ko yung instances ng my own professional experience, mas marami yung sugar. Yung mga tipong hindi mo akalain na magsusugal. Ako. At mas yung kwento nila tatanungin mo, nag-try lang ako once. Si Doon Joy nagsimula, po. out of curiosity. Si Joy po. Ayun na. Tapos gusto daw nila ibalik yung isang taon. Yung isang taon, in a matter of less than a year, nabaon sila sa utang. From sobrang yaman na mayroong possession, na mayroong investment, mayroong deposit. Pero tandaan nyo, if you have your own decision, katulad din ito, anong klaseng logical thinking yan? Di ba? Kung pinupuli ka, kung hindi ka tinatrato ng tama, i-report mo. Hindi ka gagawa ng ibang pamamaraan. That you consider. Di ba kasi parang justification na lang ito. Talaga masama yung ano mo, talo mo. Huwag mo i-blame sa ibang tao. Diba? Kung hindi ka tinatrato ng tama, i-report mo, pwede ka naman mag-report. But ito, this also happens. Na parang, kunyari yung kumpanya, ano ba? Ano ba yung company sa tingin nyo? Ang baba ng masahod dito eh. Hindi siya commensurate dun sa effort na binibigay mo. So, dahil may nakakita ako na pagkakakitaan by representing the company, so ano yung ginagawa ng iba? Iba o kumukuha ng supplies. Nagdagdagan nila. Tapos iba, dun sa gamot na natin, even those labeled as sample, natanggalin na, bibenta nila, i-repack nila doon sa ano. Tight. Ginagawa ko yun, yung mga ganyan na mga Panginoon. Alam mo reason nila, kasi mababa ang sahod ko dito. Is that even Dapat a di good ulit-ulit reason? po parang nabukas. Pumirma ka ng kontrata, alam mo yung kikitain mo, kung gusto mo na mas malaki sahod, pagkasaya ka. Diba? Hindi yung excuse or reason for you to be unethical and for you to commit fraud. Diba? Sino ba masisira dito? Hindi na ikaw, pati yung kumpanya. Kasi, anong nangyari nun? May nag-report, siguro, hindi niya napansin na yung ibang sample namin, pinasatakan namin, sample only na. Pero hindi niya napansin sa loob, na sinatak yung isa, yung kada isang banig, may isa doon na nakatapak. Tapos, yan. Ano na siya? Ay, Sa sorry. bahay na ako eh. Buong blister na Bahay ko na to. Di ba yung mga sa tikitin, di ba yung mga tapas? Tawag namin doon kasi balik. Kasi isang buo siya, halimbawa by 24. Yan, isang banig. So isa doon, tinatalakan namin, sample only, ng percent. Eh, may nakatanggap. Bakit nyo binibenta itong sample? So hindi naman. Kasi ito, pinag-trace back ng tao na nila. At ang nangyari, nalaman ng company na hindi lang yung tao na yun ang gumagawa. Ang dami na suspend. Biro mo mga suspended dahil lang sa barya-barya, kakahiyanan. Ito pa, upper management is doing it as well. Ayan, di ba? Yung mga boss natin, fraudulent din. Diba? Anong justification mo dito? Si boss nga, mas malaki pa kita dun. Ako, barya-barya lang, ano ko, transaction ko. Si boss nga, pangmalakasan. Diba? Is that even a rational, diba? A reasoning for you? Para sabihin na, ano, mas malala siya. So, in-admit mo rin na malala ka. Diba? So, yeah. And you would become leaders too Upper body. in the future. Kaya nga, pakiusap ko sa inyo sa younger generation, dahil kayo, I could definitely see you na nagkakaisip change, you voice out kung ano yung tamang reasoning. So be like that. Kasi sa amin, unfortunately, generation ko talaga, follow the leader.
follow my lead, parang ganyan. No? So, tendency, sumusunod kami sa boss. Even if alam namin lang technical. O kaya ano, halimbawa, meron kayong sideline. Halimbawa, mga anak, no? Katulad doon sa ating company nila. May company sila. Tapos, gumagawa rin sila ng sideline, ng trabaho, na audit, tax, na trabaho. Pero, ano, within the working hours, using the resources of the company. May nangyayari dito. Ang nangyayari, si boss mas malaking share niya doon sa sidelines. Okay lang naman magkaroon ng side job, di ba? Wala problema. Basta gawin mo siya outside your working hours. Halimbawa ako, hindi ako pwede magturo na nasa ano ko, dito. Ay, okay lang ilaw. Yo, there be light. Medyo nung puti. Pwede naman ng patay. Kaya pa naman basahin. So, ganyan yan, di ba? Aminin natin kahit sa gobyerno, pag merong mga katiwalian, sino pinaka may lion share sa partida? Boss. Laging gano'n. Pero lahat kayo, ano, may parte. Gusto ba natin ang gano'ng sistema? Pares. Kasi sa private company po nangyayari yan. So please, no? Stop kapit natin. Sorry, babalik ba? Ayan. So, hindi po masama na minsan, no? Hindi ka masyadong masunurin. Lalo na kung unethical. Saka, alam niyo yung case na diniscuss ko sa inyo? Yung presidente at yung AVP na kasama ko. Sino nakulong? Yung mas mababa, di ba? Kayo ang makukulong. Promise, sino yung mas mababa. Laging ganun. Admit it. Frustrating, di ba? Pero, ito pa, hindi ka paningin. Wala na daw ibang solusyon. An individual may believe that they might lose everything unless they commit a fraud. It's either you're one of us or hindi. Di ba? Parang All ganyan. of us is dead. Pero alam naman natin na you're committing collectively a fraud. So nakisama ka. E bawal lang ng trabaho pag hindi ako sumunod. Dilema ba yun? Medyo. Pero anong sabi ko sa inyo? Equip yourself. Na, sabihin natin indispensable na ang trabaho. Pero pag kayo, dumating kayo sa point sana na hindi kayo matatakot, mawala ng trabaho kasi may kukuha sa inyo. Because of your capabilities, because of your qualifications. Nakakatakot mawala ng trabaho, yes. Pero, mas nakakatakot makulong because of fraud. Diba? Ako, I would rather walk away sa isang kumpanya knowing what I have, what I possess. Kaya kung mag-apply sa iba. So build that confidence. No? Equip yourselves sa mga training, sa ibang skills. Then hindi ka magkakaroon ng problema. Ito yung isang case ng Boston Administration student na graduate na. Estudyante ko dito. Alam niyo naman sa customs. Diba? Hindi ko na kailangan paliwanag yan. Pag hindi ka sumunod, ikaw pagagawa ng issue. Sabi ko sa kanya, ano ba tinuro ko sa inyo sa ethics? Sa ethical, di ba? Walk away. Eh, hindi ka agad sumunod. So, nung una, nakisama siya. Inamin niya naman sa akin, Sir, sorry. Nakisama ako sa fraudulent act. Pero ngayon, Sir, pangako ko na, hindi ko na ulitin. Magiging whistleblower ako. Ano nangyari sa whistleblower? Siya yung napasama, ginawan siya ng kaso. Tapos ang nangyari, syempre, connection yan. Maliit lang ang mundo ng custom sa akin. Walang tumatanggap sa kanya. Sabi ko, sabi ko sa inyo before, na meron kayo dapat, bukod sa tinapos mo, other skills that you possess na pwede yung pagkakas. Businessman siya. Mas maganda yung may masarili siyang bukita. Diba?
doon sa kakatulong sa mga ako na hindi ka tumatanggap ng suhol, ng padulas, kasi declarant siya. Pwede niyang ayusin yung presyo para puro envelope din. Kaya kailangan na natin yung system. No? So, kung hanggat madumi maglaro, ang gobyerno and even the private companies, hindi po mabibreak yung cycle. And of course, umaasa pa rin ako someday. Ngayon, nag-improve na actually. With the programs that we have, no? With the programs that we have in terms of, let's say, rehabilitation na kami sa mga camp learning. Meron na. No? So, kasi yung rehabilitation yung nagawa namin. And kami mga officer, bawat po kami. Kahit mag-ipuro na ako, halimbawa, kasi pinapos sa Casino Philippines. Tapos pinost ko sa FB ko, patay ako. Tapos nasuspend din ako, pwede pang grounds and termination. Kaya, yun. Kaya ano nangyayari ngayon? Dahil may mga online games na, pwede. Scatter! I do remember when I challenged Gcash about it. Sabi ko, Gcash, is supposed to be speaking as financial Pati Gcash meron ako. supposed to be the G-Invest Lucky Insurance. Now, you are promoting financial inclusivity for all Filipinos. Bakit nyo hinaluan ng gambling, ng games? Yung app. PJJ 1K, 1K. So, Ha? US po po talaga. Yung... Tama ba kasi territory nila yun eh. Sabi ko magtanong ako. Ang sabi nila sa akin, kasi it is one of their stream of income. 1K, 1K. Pero sabi ko, income, but it defeats the purpose of you, no? Yung goal natin na yung mga Pilipino ay naging financially limited and financially independent in the future by investing, depositing, or even insuring their lives. Sabi ko, eto bibigay ko example sa inyo, sir. Yung pinsan ko, tambay. Parakit-rakit yung trabaho niya. Minsan pa nagtinulungan sa trabaho, pero mali sa usapin, nakakahiya ako kung nire-record ko. Walang kaalam-alam sa Gcash siya. Alam niyo ba naging company sa Gcash? Kasi may games daw kami. Hindi yan pumasok ng Gcash para mag-invest, para mag-save. Pumasok siya para mag-sulat. Ito ba yung gusto natin na maging kliyente in the future? So, hindi na tayo lumayo sa mga online kasi. At yung convenience na namin yung pera mo, imbis na lumalago, napupunta sa kawalan. Diba? Ayun, ang sagot nila yun, kailangan nila mag-isip ng, of course, other stream of income using the app. Pero nung pinatignan ko sa committee, ang laki ko talaga ng pumapasok na pera. Kaya naman they could even pay for models, sabi mga influencers pa. No? To advertise even. Even nga yung pamangkin sa job niyo, yung mga nag-mobile legends dito. Kilala niyo pa siya yung nag-mobile legends dito? Job no? Si Zab. O, job no? Pamangkin na pinsa ko. Ay, pamangkin na asawa ko pala ko. Anak siya ng pinsa ng misis ko. Milyones Job, no? na. So, pamangkin pa rin, diba? Pinali. Ano pinapromote na kayo? Nagpupunta ako. Puro sugar. Ano nangyari? Tapos minsan natatalo siya. Pero ano yun. We're talking about millions, di ba? Opo. Isang deal. Pag nananalo, minsan namimigay ng Gcash. Pag Pero nananalo, alam ko, na nagmamanage na siya na third party risk na po. pag nananalo sir, namimigay ng Gcash. Nakikita ko yung sports car na sa... Kasi malapit yung bahay nila sa... Oo, natulog ba man? Nakikita ano ba ito sa sustento ba? Alam niya. Sabi ko, uy, ayusin mo yung si Billy. Si Billy Alfonso. So, yun. Pero ngayon, walang magawa eh. Kasi yun na talaga yung path niya. Pero come to think of it, those who idolize this thing, those who sa mga tumingalakad at pwede na ma-influence na magsugal. Kasi sa kanya, when you're thinking of someone as a winner, you try to imitate that person, right? Somehow, influence sila, gayahin mo ako. Easy money to.
mga billboard dyan. Sino? Bingo Plus. Ivana. Bingo Plus. Meron na ba si Piolo? Meron na po. Oh my God, hindi ko alam. Main Mendoza. Si May Mendoza rin. Bingo Plus. Kita nyo, hindi ko na masabi sa inyo kung magkano talent Pinipiolo Pascual sa sana, pero malaki. Pwede na rin Kung siya. gano'ng kalaki yung business na yan, promotion pala kahit nila magbayad ng ganun. Yun din? Sobrang wala namang mag-endorse sa inyo. So Joy, i-endorse ako. Mag-bingo Plus na kayo. Okay lang yun, huwag lang yung mga sugar-sugar. Magkantahan nyo yan. Promise yan, ha? Sige. Okay. Ayan, nandito na tayo sa ethical decision process. Remember, if you want to get your uniform, you will be, of course, having or mastering your decision-making skills. Kasi at itong endpoint or ending ng course nyo, you will be deciding, lalo na pag kayo ay nasa higher ups na, pag kayo executive na, the company or success will be under your decision. Isang maling decision would definitely can get the company hindi na malugi, pwede magsara. No? At isa lang yung decision, halimbawa, ethical. No? Siyempre, gusto natin kumita at the same time, dapat anchored to ethical considerations lahat. No? Kasi, bakit? Mamaya, isa-isahin natin yung reason. Kung bakit kailangan ethical lahat ng decision making. Sabi dito, ethical decision making is as an essential skill for all individuals, lalo-lalo na po sa mga leadership positions. Because they are in the position to implement those decisions. So, susundin kayo. You are regarded as the SME or subject matter expert. When the going gets tough, when there is questions regarding the progress of your business, ikaw ang unang tatanong, ano na yung gagawin natin dito? Now, if you're a type of leader na magaling mag-desisyon but you lack ethical considerations or let's say, magpapahalaga sa ethics, magkakaroon tayo ng problem in the future. I will tell you stories later about those. So sabi dito, ethical decision making is a process of evaluating and deciding. Hindi naman talaga tayo tumatalon sa decision, right? Meron tayo analysis, may evaluation tayo, ilang cycles pa yun. If we have the luxury of time to analyze every key decision. But unfortunately, may mga times na we lack time to decide. Pero hindi ibig sabihin naman, hindi na tayo mag-iisip, minimum tayo go. There would be reasons. And as future financial management professionals, kapatid kayo ng lahat yan. Anong evaluation ang ginawa mo? Anong analysis ang ginawa mo? Why you come up with this forecast? It's not like just throwing a number in the air. Dapat meron kang basis. Matutunan nyo yan sa research nyo, di ba? Data gathering, data collection, doesn't end there. This has to be analyzed, right? And of course, after analysis, you would come up with conclusions, and after that, you would be providing recommendations. Diba? Deciding. Recommendations that would benefit the company or kung ano ba yung study mo, beneficiaries ng study mo. Diba? And all those recommendations ba na ginawa nyo, ethical? Siguro naman, I assume, right? No? Wala naman siguro doon. Siguro sasaway ko yung advisor. Itong klaseng recommendation ko. Baka ma-demanda tayo. Wala naman. Yeah. Magagaling naman din. Okay? So, ano ba yung mga benefits? Kung una-una, of course, if you want organization, making ethical decisions build trust among employees, customers, and other stakeholders, as they can be confident that the company is committed to doing the right thing. Diba? Walang gustong ba-involve sa isang kumpanya na unethical ang kanilang practice.
Ayokong maisabit yung pangalan ko as a customer, as a partner, or as a client, no? When I think a particular company is unethical. Yung isang activity ko, pala, madali lang. Gusto ko lang mag-isip kayo ng isang company from the past. Kasi tingin nyo, unethical ang ginawa ng past. Actually, unethical business in the Philippines. I-type ko lang sa Google, lalabas ka. Pero gusto ko lang pumili kayo ng isa. Ipopost ko na lang sa MS Games natin. Bakit na-intrigue kayo dito sa kwento ng kumpanya na yun? Ang pagkadami yan. May sa simento, may sa oil, meron din financial institution. Okay lang kahit hindi yung financial institution kasi dadahanan natin lahat yun. Kahit ibang company na, parang maiba lang. Yeah. So, if you lose the trust, you lose the business. Ganun po kasi sinabi rin ng presidente namin. And if the company is trustworthy, you would build longer and sustainable number of clients. So, either word of mouth, either testimonials, they would spread the good words for the company. At of course, ang credibility is a good reputation. Diba? Yung mga nasa top 100 corporation, di ba may mga reputation? Di ba pwedeng wala, di sila mapupunta doon kung hindi sila nag-build ng reputation. And as an individual, ganoon din po tayo as financial management professionals. Isang pagkakamali po natin, na natutok tayo sa pera, wala na, ito siya. Parang yung trending ngayon, yung road rage, di ba? Ano yung may road rage at Tibolo? Yan. Di ba? Kung titignan nyo yung background ng tao, okay naman siya. Pero, siyempre hindi natin alam yung buong kwento. Pero, dahil sa isang instance na naging tulso doon sa let's say, for the movie, pinit ng ulo, ilang segundo, nangyari. Tingin mo mababawi mo ako. Hit movie forever, visible pa, synergy, yung incident. Eh, makukulong pa siya. Sayang yung family. Ganun din, no? When the company, let's say, nasira yung reputation, ang hirap po ng recovery pagdating sa reputation. Kaya nga pagdating sa risk register, dito, questionable yung, kahit na-convert namin sa monetary equivalent yung reputation na this, we are uncertain kung tama. Kasi yung reputation, hindi mo alam kung hanggang sa huli, hanggang malugit ng pa niya, sila pa rin ang reputation. Or you could have a quick recovery of that reputation. Di ba nakwento ko sa si DGO, may trabaho na ganyan. Walang ginawa mag-abong mo demonstrate sa social media of any negative rants, no? or mention sa DGO about their services, ganyan. Maghapon yun. 8 tao po yung tumitingin doon maghapon. At yung dalawa, palisan po sila, yung dalawa sa gabi. Tinitingin anything na may hashtag, videos. Kami mga taglines kami ginawa para madaling hanapin. Mga keywords ko. Videos ko, mag-logo, gano'n. Para kita namin. So, every incident, no? Halimbawa kayo in the future, kung naman sana, magkaroon kayo ng runs and problems with you. Expectin nyo, may tatawag sa inyo. Well, expectin nyo na may mag-reply sa inyo, may messenger sa inyo. So, asking what really transpired. And that is service recovery na tinatawag namin to improve the reputation. Bakit? It is anchored to the financial performance. Hindi man directly, indirectly man, pero the extent ng kanyang impact is hindi ganun kadaling i-measure. So, reputation pa rin. Importante. Okay? At sabi dito, no? Magmaganda reputation, meron ba? Brand loyalty. Yung mga client, no? May mga client na ang sarap pakinggan. Kung nasa saan life ako. Ganda ng notes mo. Insurance ka, kasi sila talaga yung insurance. Dami nila. Kasi maganda yung, Ganda ng notes mo. service, ganyan. So, pinromote ko si Sandra kasi dati empleyado ko. Pero, totoo naman yung nagpa-focus group discussion kasi ako. I was really intrigued. Kasi nung nag-increase kami ng value, ibig sabihin yung price of product na, over our competitive.
still, kami pa rin ang pinipili. Even yung mga bago na okay, bakit? Mga bago kaka-issue pa lang. Or yung mga bago repeat business. Because of reputation. Ang bilis yung sumagot, customer service mabilis. Kung nandun ako ng claims, about hospital benefit, ibigay ko ka. It's not really the price. Pero ano ba natin mga Pilipino price sensitive? Gusto makakatipid. Pero, when you have the best reputation, ang daling ibenta ng produkto, ang daling i-market ng inyong product. Ganun po kasi. Okay, employee ko ba? Sabi ko nga sa inyo, no? If you are connected with a company that you are proud of, because let's say of good performance and also good culture, then you will have, of course, high moral employees. Sir, kasama ba ito sa financial aspect? Yes. Bakit? Kasi if your people or employees are high moral, they will not leave the company. So there is, of course, a consistency in terms of the processes. Wala kang kailangan ng transition. Ito, bibigay ko kasi ng isang example na sinubong kami on this. Yung, paano nyo ba measure employee moral? Diba? Kung ano yung purpose ko sa trabaho? Ito ba, nakakatulong ako. Yung ginagawa ko ba, sabi ko na malaki ang pagko. May mga ganun. Iba naman sahod ko. This will boost my moral. Kasi kung tumatasaran ko, tumataas sahod ko, I feel good kasi malaki yung nauli ko pera. Pwede rin naman. Diba? Meron ako recognition na natapos ko sa kumpanya because I'm doing a performing through one. Quarterly awards, annual awards, diba? Ganyan. Paano pag yun ang wala? Pwede ka iwanan. Pwede ka iwanan ng employee ng company. Now, ito isang story. Sunlight pa rin. Now, yung mga subordinates o mga analysts ko, mga specialists ko, during that, tinanong ko, paano pa siguro parang kada week, hindi yung nagpapas na natin dito. Sabi ko, basta rin, tapos hindi may pupunta. So, kasi sabi ko, okay lang sa akin na mag-resign ko, as long as na may pinipatang kayong kumpanya. Kasi kung wala, malulungkot ako po yun. Diba? Na wala kayong trabaho, wala kayong kikitain. Gusto ko, kung aalis man kayo, alam ko na may pupuntahan. So, sinidisclose lang sa akin. So, itago na lang natin sa pangalan FWD issue. Doon sila pumunta lahat. Every week, remember, every Monday, may papalo sa akin. At lahat sila, most of them natin, nagpakaroon ko ng dinner fast food. Pupuntahan nila, makasasahod, malaking beneficio. Pero, dahil nga sa instances na yun, nakita namin, already pilots, pinipirasa talaga yung namin, mga employee namin, para mabilis mag-progress. Diba? Which is unethical. Some. Kasi pwede ka naman kumuha ng isa, dalawa. Unless, diba? So, para tulungan ng company. We are kasi in a business that we should not kill our competitors. We should have to work together. Kasi, kasiraan ng isa, kasiraan ng buong. Tapos nakita ko yung, sabi ko, pwede ba mag-exchange ang offer mo? Malaki na, parang almost dito, kasala ng ang lalim ng bulsa ng kumpanya mo. Okay, sabi ko, kung yan, lalo sa sabi ko, sabi na anak ko, kung sila sa pangkakap, ganyan. So medyo naging hobby nila. Pero yun, so, nakita ko, yung nasa pero it's not even an ethical practice from one company to another, even if it's a competitor. Siyempre. So, nalaman namin, even sa pro-life, binipirata din yung mga specialists nila, analysts, workers, and even some top financial advisors. Kasi diba, ang nangyayari, they could bring their own business portfolio. Diba? Anong pinaka-ethical na gagawin na pwede? Halimbawa ako, meron akong 100 policies for my client.
Sabi ko, ay, wala na ako sa sunlight. May mas magandang product si XWD, surrender yun yung binigay ng bago sa akin. That's an ethical. Kasi they would do the cash value of their policies. No? Mas mababa pag sinurrender yung bago. Kasi continue. Pwede mo naman gawin na ethical na ano, keep your sunlight policy. Kumuha ng bago sa akin. Pwede yun. Kasi you're helping the individual to upgrade their coverage. Hindi mo palitan. Diba? Kaya lang, unfortunately, again, parang gano'n yung nagiging trend. No? Tumaas yung surrender policy namin. Policy surrender rate namin. Ano nangyari sa business? Imagine, bago kayo makarecover sa isang policy, depende sa product, it's usually 3 years. After 3 years, bago kami magkakaroon talaga ng magandang tubo. For a regular policy, let's say, nasa 300,000, 400,000 Pero kung mga 500,000, half a million, it could be a year. So, yan. So, clear, no? Mataas ang moral ng empleyado. I could definitely say that. Kasi ako rin in-offer ng FWD. From 16 months na bonus, gagawin doon ng 17 to 18 just to join it. Meron pa ako signing bonus of almost half a million. Wow. During that time, kaya pala ang daming lumilipat ka. Kaya lang isipin ko, okay, pag pumunta ako doon, sigurado yung kapalit niyan mas matindi. Mas matinding trabaho, targets, pwede rin akong basa sipain na lang. Because of not, let's say, not conforming to the unrealistic targets that they have. Pwede. Yun yung nangyari sa mga ibang staff na gusto bumalik. Gusto mo man silang tanggapin. Pero nagkaroon ng internal policy sa atin. Na kung gusto nilang bumalik, yung sahod nila nung balik sila, yun ang sahod. Hindi mo pwede, hindi namin kayo ibigay yung sahod eh. Kung lalo kung triple, doble. Hindi namin bibigyan. So you have the option to go back, pero ito, diba? Ang proposal ko na kahit same bracket. To discourage that, 1 month down na kami. So, paano may penalty? Yung iba ko, tutuloy pa rin. Tutuloy pa rin. Pero alam mo ginawa ko? This is just a test. Kung talagang tatanggapin nila, bumalik lang sila. Ginawa ko, wala pang panyan, pinalik ko yung rango nito. This is just a test for me kung sino talaga yung prosigido na bumalik despite of the lower rank. It's just testing the water. So nung nalaman nila yon, after 1 year, gusto na bumalik. Ayaw na. Alam nyo yung secret. Alam nyo yung secret. Wala na. Parang promo period ko lang. Ayun lang pala hapon nyo. At saka sabi ko, we train you well, I train you well. Alam ko naman na marami pa rin kayo makukuha. Mas maganda. And we didn't lose our friendship. Okay. And obviously, lahat naman naka-anchor sa increase in profit. Kaya nga, the trend of business because of sustainable increase in profits. High investment for more investment in partnership authority. At ito, but anchor sa ethical decision making, wala ko kayo problem dito. You have a better legal protection. Companies are less likely, hindi namin yan, did not, less likely to face legal or regulatory you can protect them from coastal fines or penalties. So, if you're doing things right the first time, wala ka magiging problem. So, gawin mo ng sama, gawin mo legal. Bakit? Saan ba basic? Saan ba nag-base sa mga ethical practice? Hindi mo course ko. Those came from laws. Ginawa sinikify lang for let's say, people na Ako pa rin doktor. So, ginagawa namin sa maniwala kayo sa ganito. Fraud yan. Ethical practice namin. Anong batas ka? Anong business ng batas? Sa pakin kita. Dito yun lang. Pero pa kami sa DHL. Ano sa tingin ka? Ethical practice. Batas? Ay, commander. Ginagawa namin yun. Ganun kasi yun lang. Dito yan.
sa HR. Pero hanggang doon lang naman ginagawa na. Sana sa iba-ibang company. Pero yung mga medyo religious na company na, yun, lalagay namin sa take naman. Sabi naman yung sa tunal state, napupunta eh. Saka, ano po, no? Sinabi ko na sa inyo, di ba? Second, highest cost or expense ng company. Legal matter. Ito na, yung salary number 1 kasi kaya lang patahuli. Pangalawa, pag meron kayo legal problem, it drains the company. Ito, given na. Yeah. Customer satisfaction. Ano, hindi ko na. Of course, it's ethical. You are looking for the welfare of your clients. Kung saan sila magiging Please. Alam mo ba kung pinapaypay ay kapag ilagay pa nyo kami ito sa kaba ako? Kasi pasmado ko. customer journey. And this will ensure customer satisfaction. Pagpataas ang customer satisfaction, malaki ang possibility and probability of repeat business. Uulit at uulit kayo. Pag kayo may binibila kayo, nagdisukin kayo pag gusto nyo yung product, gusto yung service. Pero pag nasulitan kayo, halimbawa sa nagtitinda, ayaw nyo na. Hindi ko na nalagay. Hindi na babalik, di ba? Ganun kasi yung same. Okay, bibigyan na once na. Kung pwede lang magbigay na zero. Sir, wag ka na lang mag- And then of course, increase innovation. So, if you are doing things under ethical consideration, Di company. then you will also find some innovations or improvements that are already anchored with ethical consideration. Siyempre, mag-innovate na lang kayo, lang na magpapalik pa kayo sa ethical practice. So, ganoon lang po kasi dito. Number 7. More sustainable operation, dahil everything is to do with ethical. Ano sabi ko? They are mindful of the environment. Linis kasi. So yung last time, di ba, yung mga CSRs na napag-usapan natin, Sige. yung mga tumutulong, or lalo sa BGC, green building na kami, pati sa mga Kasi. lahat ng materials namin, pag-construct, lahat po under sa green or sa green. Por favor. More sustainable practices in better long-term health. Pati yung hazards sa trabaho, Ang problema ko paano ko dadalhin yung doon. Limbawa ikaw, ma'am. Supplier ka. Raw material. Supplier ng kape ko report. Sasabihin ko sa iyo, ma'am, para makatipid ka rin sa tax, i-underestimate mo itong materials na bibili ko sa iyo. Kasi ito yung matitipid na. At in return, bibili pa ako ng mas maraming volume sa iyo with the savings that I have. Savings ang ginamit ko, pero nakaw yun sa tax. What would you think? I feel exhausted. Parang? Oo, parang sasama mo ko sa kalokohan mo, di ba? Parang ganyan. In short, your partner can still solve it. Wala na. Di ko So, na. Sir, kung kasi. ganyan ang practice nyo sa business nyo, huwag nyo kaming idamay. Di ba? Kung kayo may unethical practice, kung kayo mayroong fraudulent activities, don't ask. Huwag kami. Di ba? Ano mangyayari? Por favor. Sabihin mo sa akin, unat huli na natin or last na natin transaction mo. Siyempre, kahit sabihin mo, willing ka na mawala yung business kasi fraudulent yung ginagawa ko. Inisulto mo pa the way we are doing business. Kaya, iba pa rin ang pag-ibigay ka. Kung baga, hihingi kayo ng pabor lang yun. Miss ka pa, hihiya ako pag alam ko mali yung hinihingi kong pabor. Kung mapagbigyan ako, di ba? Kaya of course, magagalitan ka talaga. Lalo kung straight yan sa mga decision or super ethical. Ang mga partners din, ganun din. Anything that you would, let's say, meron kang gagawin favor, that Ayan, would oh. be unethical, then you are putting your partner in bad light. Para kang So, kung ano yung partner mo, protection mo din. Right? So, kung unethical ang partner mo, unethical din ang tingin sa'yo. Ano dami? ito yung mama niya. Mama niya yan. Yes, ma'am. Access to better talent. Ayan. Meron pa. Alam nyo ba, yung mga skillful employees natin, hindi
Hindi lang sahod ang gusto niya. Culture, pangalawa. At reputation ng company. Siyempre, pag sinabi reputation, ethical consideration, maganda yung pamamalatas, management. I work, I share ko lang sa'yo, I work with Shen. Magkamukha ko yun siya. Malagyan ko lang na salamin sa Mega. Kung nagkahanap kayo ng malaking sahod, doon, malaki sahod dyan. Share, Pilipinas, share. Malero, sa head office. Doon ako. Makati. So, malaki sahod. Pero during that time, may issue yung, yung price ng petrol. And medyo may injustice daw yung pagtaas ng price. At namumula si Shell. I remember wearing proudly my jacket, nakalagay pa yung Shell. Halos murahin ako ng mga namin. Mga walang ganyan. Sobrang abusado. Isang easy driver ng jeep, dinumura ako eh. Suot ko yung uniform. Alam mo, syempre, di ba pag gano'n ang nangyayari sa petrol, ano dapat gawin ng company? Hindi ako control. Gusto mo yung moral, di ba? Okay, alam mo sinabi lang sa akin, huwag niyo isuot yung report natin. Birthday. Hindi ko naisip yun ah. Diba? Kasi nga mapapahamak ko. Kasi kasama ko bilang ko. Bilang ko siya ng ice coffee. Kasi nakasot siya. So hindi kami nagtuloy. Sa tingin niyo ba, umupo yung moral namin? Diba? Ang dami nag-resign. Tama ako. Ako mamatay. Baka pag suot ko yung shirt ko, sagasaan na lang yung lagi ka lang sahod ko, 2 buwan lang ako dito mabubuo. Nag-resign na. Pero, grabe. Grabe yung offer. Kaya siyempre, ano ba, sakyan ko niya tapos, pero yun nga, yung time niya nila. Okay, sige, last part na ng decision making. So, meron kasi tayong sinusunod ng mga steps for us to expect decision. Remember your research at your thesis, di ba? May kanya-kanyang chapters yan, may kanya-kanyang purpose. Meron kayong sequence na sinusunod for you to come up with a recommendation, di ba? Binigay mo na yung introduction, background, di ba? Stage yung recaps, di ba? Tapos, after that, gagawin ng data, interpret, di ba? Tapos, conclusion, the recommendation. Ganon din pagdating sa decision making. That's why hinahasa yung mga estudyante on research because you are already exercising ethical decision making here. Given that your output or your recommendation are already ethical. Okay? So, unang-una, identify the issue. Clearly define the ethical issue that needs to be addressed. Ano ba yung basta research nyo? Meron kayong research gap. Di ba? Meron kayong problem na gusto i-address. May issue kayo na gusto nyo ayusin. You have to resolve, right? And this is through the series of recommendations that you would be giving. So pagkatapos na identify the issues, anong ginagawa sa research? Nag-state kayo ng problem. Gusto nyo ma-resolve. Lalagay din kayo ng objectives nyo. At ayun sa study, ito yung makukuha ko. Thank you, Lord. So gather the information. So yung nalala niyo sa chapter ng related literature, nag-gather kayo ng mga information. That latter part, pwede niyong gamitin to support your conclusion by results. Kasi these are essential to help us to make your claim or study stronger. Ganun din po sa decision. Kailangan natin mag-gather ng information. Hindi pwede mga hearsay, hindi pwede total assumption, but of course, this has to be data gathering, forecasting out of course, even data analytics, even of course, undergoing your statistician para ma-check talaga yung magiging results. Okay? Identify all stakeholders. So identify everyone affected by or interested in the ethical dilemma. So remember your significance of the study. Ganun din. Sino yung magbe-beneficio nito? Pag-maayos ang ethical natin, decision making natin,
halos lahat naman talaga kinabang, right? But there is a certain level or gravity kung sino Wala, ito pala pinaka-affected. pangalan niya. Bakit significant sa study nyo? Ito po na yung pinaka-makikinabang sa study. Parang ganun. Kaya laging huli sa significance na yun. Yun yung research. Ika-curve yung reference. So, ano pa? Identify ethical alternatives. Diba? So, sa recommendations nyo, marami kayo. And out of those recommendations, no, pwede kayong maglagay ng details, timelines even. Even, no, actually, mapansin ko yung gawa, no, mas may detail na yung mga recommendation. Just leave. Hindi ko sasabihin yung mga school. Graduate school po, minsan napaka-general ng recommendation. Huwag na huwag akong bibigyan ng recommendation, graduate school, sabihin, increase profitability sa company. Ano so sampal yun? MBA ka, tapos ito sasabihin mo sa akin? Ano, paano nga? Given na yan. It is an obvious fact. Diba? Pero paano mo gagawin yan? Yun ay kwento mo sa akin na recommendation. Nag-data gathering ka, miski hindi ka mag-data gathering, pwede mong gawin recommendation yan. Diba? No look. Kaya na yun. Kaya, di ba, yung sinasabi ko sa inyo, sa recording dito sa akin, magbigay ka ng specific na details kung paano yung i-address or gagawing action programs yung recommendation. Kasi value wala. So, kung hindi mo alam kung ano yung ina-address mo at gano'n kabilis, bakit ka pinakalagyan mo ng time frame? Kasi it concerns budget. Budget concerns time. So, mas matagal yung project na nakalimutan na nila. Alam mo yung kayo ng implement ngayon. May workshop, sila. Diba? Low-hanging fruits ang tawag namin. Pinakamadaling ma-achieve. Yan na namin namin. Okay? So, quick wins. Wait on the consequences. Evaluate the potential effects of each ethical alternative. So, lahat naman tayo may magagandang recommendation. But, alin ba doon yung pinaka-pabigat? So, alin ba doon yung pinaka-important? Ano ba doon yung pinaka-malaki? So, if kami simperan, para malaman namin kung alin sa mga ethical decision making namin ang pinakamalaki yung impact. Alam mo kung sa yung tanong na tinatanong namin, madedemanda ba tayo? Pag yes ang sagot, alam na namin na kailangan na namin. Madedemanda ba tayo? Pag wala, okay, sige. Good. Next question, kikita ba tayo dito? Yan. So hindi namin una kikita ba tayo, una demanda agad. Lalo na kung medyo questionable or nasa gray area yung decision namin na hindi namin ma-sure kung talaga ba ito ay 100% o merong humo na ethical. Okay. And finally, make a decision. And choose the ethical alternative that best fit your values and has the most favorable outcome. Pumili ang pinaka-magandang solution. And for your research, ano dapat ang gagawin? Anong gagawin? I-publish. Dahil, pag hindi nyo pinapublish, nandito lang yung research. Hindi mababasa, hindi magiging reference na. Imagine, nakatulong kayo sa ibang research na hindi kayo natulungan ng iba. Hindi, catalyst of change eh. Nakatulong kayo. So, i-publish ka na. I think si Sir Darren in-encourage naman kayo mag-publish. Sayang yung grant. Sayang yung pera. Pero mo, akong taon may budget para sa pagpapublish ng research. Hindi natin gagawin. Kaya nga yung punta ko sa Thailand, may request ako ng grant. Sayang eh. Kasi yung kunyari pa-publish ko na so, yung sa akin, sumabot ako yung kinumpute ko na 40 ticket, hotel, saka registration, 47. Bakit hindi mabayaran mo? Pero kung meron kang grant, hindi mo na problema, may 60,000. Gusto mo ba? May pang-shopping ka pa sa Bangkok, di ba? So, meron pa ako pwede mas mapuntaan. Okay. Tapos, you have to make a decision. And then, of course, implement. Paano alam mo na kung bakit? Sayang po ang pinaghirapan niyo kung hindi gagawin.
ang gaganda ng recommendation ng pinagsusulat. Nakatulong ba talaga yung sa company na pinagkakasin? Kung hindi nyo pinarating. Kaya yung iba, humihingi na confidence. Parang may nagre-request yung mga company. Ay, sa atin, hindi. Hindi lang book tayo pa. Hindi lang soft copy. O yan. Nagpa-extra ako ng book pa. Sa akin hindi ko pinapasok. They would use that. And yun talaga yung ultimate goal natin. Nakatulong. Hindi naman ito research or academic requirement na. Hindi pa, overnight lang ako ng Out of your perspective ba? Paano niyo mami-measure? Kumita ba yung upa niya? Bumagsak ba yung standard? Financial standard statement? Okay ba? You have to test it. Bakit? Kasi yung perspective. Ano ba yung mga products na kailangan namin itigil na? Ano yung dapat ituloy natin? Ano yung dapat para maging best practice yung in-implement. expert. Kasi, ang hindi nyo man hindi, kahit gaano kaganda ang recommendation, hindi mo pa rin pwedeng madulog po. There will always be areas for us to improvement when you reflect on it. Dahil baka hindi nyo naisip during that time. Or baka with the change of technology, no? Pero na-adjust mo na rin. At kailangan Pero konti lang naman yung words. okay, sabi ko sa inyo sa clip na. Kung may tanong kayo, parang may nanalo dito. Any questions? Uy, ay 3.16 lang. Na-expire sa March 31. Ayun. Ayun sa'yo. Reset. Wala ito alisan na. Ito ha. Mabibili ka ng OG card na 400. Ano pa mga pre? Jamba. Uy, free upside. Saan? Jamba. Saan nga yung job? Sa'yo pitaw. Ay, yung ikaw na yun. Akin na lang. Ay mo. Ikan, plain. Tapos screenshot. Free lang. Yun may voucher ba? Walang ano, walang QR. Ano mo rin yan? Saan ko ko sa'yo? Ano picture? Oo. Ikating na picture pa. Uy, ang ganda ni sister. Uy, go. Uy, pati yan. Candid shot. Uy, pati pagka. Oh, mamaya, kasi sa TG na lang.